General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan. Hindi yun totoo until what you call this, September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung what you call this na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? And that's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the what you call this, not to worsen the situation further. May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang yung GMC na turn into a mining operation na, no? Marami ng mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So sabi niya this has to end, and he had to explain to his leaders, no? So yun, it was really a surrender. Hindi po yung maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung na pag-usapan namin kasi ang tumulong talaga namin noon, no? At saka hanggang ngayon si General Silo, no? And yung mga mga sabi niya sa amin, no? Kasi matino na tao at honorable to si General Silo. General Silo trusted him, but of course, since he is a member of the PNP, we had to eto, katotohanan lang talaga, ha? We had to contact the Philippine Army, no? And meron pong nag-go-between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte, and then he nagpatulong ako sa kanya, and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF, no? Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention, pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP, no? So, yun, nagkita kami ng mga opisyal ng what you call this, ng ISAF, and then si Colonel Cabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung maggawa ng mga paperworks ay AFP. So we had to contact yesterday, si Colonel Ruiz had to contact General Macapas po. And then General Macapas had to coordinate with what you call this, with the higher ups, no? And General Francisco, no? And then meron pa siya mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the yung aeroplano C-130 from Manila kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung what you call this, yung aeroplano, yung kanyang boss po, at who was also a very good man, no, or who is a very good man, at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito, pero pasensya na po, kailangan sabihin kaya para malaman ng taong bayan yung katotohanan. And then yun na, pumasok na kami sa loob, at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me, kay Pastor, at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa aeroplano na kami.
before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while we were about to take off, katabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami, and yun nga, sinabi niya, hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings, and he did not want the lawless violence to expand further. And he wanted to end it, and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, no, I don't know how he did it. Pumasok siya doon, and then he met his he met his leaders, no. So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si General Macapas, no. Sunod kasi kami sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po sakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya naaresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day one, noong August 24, 25, 26, 27, 28, yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral, pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, nung September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan po. Attorney, last follow-up para makapag-interact po sa inyo, si Brother Admar at si Brother Franco. So, hindi totoo na nagtago si Pastor sa bunker at tunnel, at hindi totoo na gumawa ng tunnel at bunker the way it is now being presented nila, na tama daw na nagkalkal, nagbungkal, gumawa ng illegal na pagkubkob at illegal na mga gawain at naging minero ang mga pulis. And huling bahagi ng tanong ko na yon ay hindi alam ni Nick Torre all along na nandun na si Pastor sa loob, na nagkakaroon na ng proseso ng surrender, and up to the final moment na siya po ay nasa custody na ng authority ng AFP at PNP, Nick Torre and Abalos were out of the picture all along. Tama po ba ang aming kuha? Ayun po ang katotohanan, no? Kasi kung sasabihin niya na ang totoo talaga, maski nga nung nag-uusap na kami ng ISAP at saka ni General Macapas, no? Initially, hindi pa po niya alam. Nung na-set na, of course, si General Macapas had to call him, no? So, kasi siya yung, doon pa lang niya nalaman. Pero, even during that time, maski si General Macapas, hindi alam mismo kung saan talaga doon, no? Until we get inside. Honestly, hindi ko rin talaga alam kung saan mismo doon sa, compound, kasi yesterday morning ko lang nalaman na nandun siya sa compound, and nagbalik siya doon sa compound, and si General Macapa, si Colonel Ruiz, no, nandun lang sa Anipay, no, hindi namin alam yung specific location niya. Nung pagpasok lang namin sa KOJC, no, doon pa nga kami sa King's Chow muna. It was only later yung paalis na kami, no? Nung nalaman namin kung saan yung specific location niya. So, kung ano man yung nabalita, no, hindi po totoo. Kasi kung totoo yan, no, kung totoo yan na may tunnel, yung nagsabi niyan would be clearly in bad faith. Kung alam niya kung saan ang location ni Pastor, bakit ka nag-tunnel doon sa GMC several meters away from from the exact location
of Pastor Apollo Siquibolo only when he allowed himself to be picked up, no? Tama. Nag-choose kasi ng location si Pastor where he would like to be picked up, no? So, at saka yung tunnel nga niya na hinukay for how many days, wala ngang nakitang labyrinth of tunnels underneath, no? So kung sasabihin niya, alam niya kung saan yung tunnel pero hindi niya tinumbok, in bad faith yun. Bakit siya tunnel doon sa sa location na hindi naman pala yun ang real location, no? So, pero hindi na tayo magsisiraan ngayon ng husto. Kasi si Pastor Apollo Siquiboloy, no? Sabi niya sa akin, he has no rancor in his heart, no? Wala siyang rancor, wala siyang galit sa kanyang puso, no? Ang kanyang gusto lamang is of course justice, no? Ano man yan ibig sabihin na di siya galit, pero kung sino yung sino yung may mga kasalanan, let justice have its course. So, yun ang kanyang sabi po sa akin. Thank you, Attorney. Attorney, si Admar po ito. Marami kasing nagtatanong ngayon sa social media, kanino daw heartbeat yon? Yung mga namomonitor nila. Kaya nga yung mga heartbeat nila nag-move doon sa cathedral, doon sa JMC, pati sa JMC building, may heartbeat daw doon. All along, hindi talaga totoo yun. Sorry sa PNP, yun naman po ang katotohanan. Attorney, so ibig sabihin, dun sa last na pagsagot mo kay Ka Eric, ibig sabihin, tuloy na tuloy pa rin yung mga paghahain ng kaso laban dito sa mga lumabag, yumurak, ng bastos dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dyan sa Jose Maria College, sa pangkalahatan, dyan po sa compound, no? Lahat ng kanilang mga ginawang mali, merong karampatang kaso na ipapataw sa kanila. Yes, as of the present, although I am given liberty by pastor, no, kung sino ang hindi natin i-include at sino talaga yung talaga, yung in bad faith talaga, no? Yun po ang instruction po sa akin, no? And then ang nga niya kasi ano ba yan sa Tagalog niya, sinaula? Ano yan? Ano yung Sinalaula. Binalagura. It was desecrated. I think in English, Yeah, it means that's correct. Desecrated. Nasabi nga ni Pastor sa akin, ang plano niya soonest is baka ipa-demolish niya yung cathedral and build a new one. Yung mas maganda kasi the extent of the desecration daw is probably not anymore capable of being cleansed, no? Pero in the meantime, reconsecrate daw yan, and then kung reconsecrated na, gagamitin, pero ang kanyang ultimate objective is parang i-demolish daw yan, and he wants to build a new one, a grander one, no? So, yun ang nasabi po niya sa akin kahapon. Ito po, factual po ito. Alam niyo naman ako, I only want to, as much as possible, I really want to be objective. Okay, para, at the end of the day, credibility is one of the most important virtue of a man. Opo. Yung pong Attorney, yung sa ano naman po, sa Jose Maria College, ano naman po yung information after nito? Kayo po, meron kayong, kayo ang dean ng law school at kahapon ata, di ba, yung pag-uumpisa ng bar exam, kung di tayo nagkakamali. Balik na po ba or meron pa po bang parang leeway bago maglubusan na balik normal ang operasyon po ng JMC, ng law school po ninyo? Yes, we will be issuing a memorandum within the day. I would request my beautiful and highly intelligent na inaanak na assistant dean, si Attorney Resi Rizada, to craft a memorandum na right away of course, ipalinis muna namin ngayong buong umaga and hapon. No? Request kami sa mga members, magpatulong kami na
linisan yung ating eskwelahan kasi for a while kasi nagginawa yung boarding house po ng ating mga kaibigang mga pulis, no? So linisin at be sure na magiging presentable, and we will use it probably at the earliest tonight. Pero I have to be, I have to be realistic also. Parang pa rin, hybrid, no? Face-to-face, yung iba na gustong mag-online, i-open din natin yung possibility na online. Kasi yung iba kasi na-shock eh. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. So some people are strong and some people also have medyo yung recovery nila medyo hindi masyado mabilis, no? And we have to recognize that. We have to be compassionate, no? Yun naman ang tatak GMC galing yan sa ating founder, si Pastor Apollo Sikibuloy. We will not impose right away yung strict face-to-face, no? We have to recognize that people are, we come of different constitution, we come of different character, we come of different strengths. Yung iba, mahirap makakope agad. Yung iba, matapang at madaling parang baliwala lang. So we have to recognize that. So yung ating ipapalabas na, memorandum hybrid po. Face-to-face, tsaka, online din. Hindi pa makakaya ng face-to-face. Yes, attorney, at maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating butihing pastor. At 7 million po na mga mahigit 7 milyong mga manggagawa po talaga ay masaya sila eh. I mean, kasi sa larawan po na ipinakita po ninyo, marami po nagtatanong, Pastor looks very victorious in spite of all the things that is happening there. Nakita po nila sa mga mata ni Pastor, sa ngiti ni Pastor, na it's like Pastor's really proud of all the things that the Philippine National Police did to the kingdom citizens. They never retaliate. It's like, I don't know, that's how it seems kasi sa larawan po ni Pastor, at marami din pong nagtatanong, kamusta naman po ang ating buting Pastor? Well, amazing, no? Amazing. Yung sinabi nga niya sa akin, attorney, binisaya man good, no? In Bisaya. Wani ko ka anto sa ako ang mga followers in town ba, no? So ibalik ko sulod dito niya. Ang uban, wa man kita nako. Iko ha? Wala yung kita si mga pastor? Hindi man nila ako. Pero yung iba, nakakita sa akin, no? Paano mo ginawa yan, pastor? Pero ano man yung feeling mo dun sa ibang pulis? Hindi pa ako galit sa kanila kasi alam ko naman na napag-utusan sila sa ato pa. Di wa man ko nasuko sila kay balumang ko nga nasuguan ra na sila. Pero ang hustisya gyapon, no? Inko, pastor, pwede ba nga naiuban diha nga di na lang nato i-appeal? Siya, ikaw na bahala diha, I give you ikaw may mas nakahibalo anak. Tapos niya, kumusta man siya? Kumusta man ka? Ana din siya. Buangan ning nahitabo Pastor Nino, ko nga naman pastor na nahibalaan na gid noon sa tibuok kalibutan kung unsa ang KOGC. We are placed in the spotlight. Wa man ato ni tuyua. Ilaliman ka 5,000 ka buok pulis nangita nako, wa gid sila kita nako. So magkatawa mi, no? Ang lagi pastor, usa man sa tunimo nga ning sug kag balik. Kinsa bot po lagi nga wa man pud ko nila kiti, no? So yun ang aming is somehow of course he is affected but not actually bothered, no? Siguro ang ma-explain ko yan yung total faith to the great architect of the universe. Right. Yun ang possible explanation ko lang dyan. Factual ito yan talaga ang nangyari at sinabi sa akin. Thank you so much, attorney, sa impormasyon. I think ka Eric for additional. Sir, pinanindigan pa rin po ni Nicolas Torre na tama po